Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan ng kunin ng Los Angeles Lakers si JJ Redick bilang kanilang panibagong head coach. Madami ang pinagtawanan ng Lakers at sinabi na wala umanong coaching experience si JJ Redick sa kahit na anong level, kaya naman palpak nga daw ang galaw na ito. May mga nagsabi na nag-hire daw ng podcaster ang Lakers bilang head coach nila at panibagong puppet nga daw ito ni LeBron. Well, ang quote-on-quote podcaster na ito ay dinadala nga ang Lakers ngayon sa second seed na napakatinding Western Conference. Ang podcaster na ito ay isang lehitimong Coach of the Year candidate. Although sa palagay ko nga ay deserve ito ng OKC head coach dahil nadala niya nga sa tuktok ng West by a large margin ang second youngest team sa NBA ngayon, habang ang kanyang second or third best player Chet Holmgren ay injured most of the time. Ang mababilang lang nga sa Coach of the Year candidates sa iyong unang taon ay malaking bagay na. Akala nga ng madami ay another Luke Walton situation ito kung saan halos kabatch lang nga ito ni LeBron James, so wala doon ang respeto ni LeBron sa kanya. Ganun pa man, sa panahon ni LeBron sa Lakers ay tila ba si JJ Redick lang nga ang hindi takot na sigawan si LeBron at talagang i-coach ito at ilagay sa certain situations kung saan may role talaga na ginagampanan si LeBron at hindi lang yung bahala na si LeBron na dumiskarte sa loob ng court. Sa ngayon ay walang duda na magaling na regular season head coach si Coach JJ Redick. Andun pa rin nga ang katanungan regarding sa magiging performance niya sa playoffs kung sakali, dahil may mga tulad nga nila Coach Mike D'Antoni na talagang ibibigay sa iyo ang best record sa regular season. Subalit pag natapat ito sa isang tactician na tulad nila Coach Pop, hindi nga ito manalo sa isang 7-game series dahil sa kakulangan ng adjustment na ginagawa niya. At ito nga ang isang bagay na question mark pa kay JJ Redick sa ngayon. Subalit ang mga sinabi ng tulad nila Charles Barkley na puppet lang nga daw ito ni LeBron, it's safe to say na kailangan bigyan ng respeto si Redick at ang kanyang coaching ability. Ngayon nga ang Lakers ay ang second best defensive team sa Western Conference behind OKC Thunder. Isang bagay na unexpected lalo na't wala na ang All-NBA level defender Anthony Davis sa kanilang team, at naidagdag naman sa kanila si Luka Doncic na tinatarget nga ng madami bilang defensive liability. At higit sa lahat sa isang team na hawak ni JJ Redick dahil kilala nga siya noon bilang isang player na shooter at hindi bilang isang defensive player. The last 7 games ay wala sa kalaban nila nakakagawa ng higit pa sa 102 points. Tila ba ito nga ang kanilang magic number, at mababa na nga yan mga kaibigan dahil ang average points per game ngayon sa NBA ng isang team ay 114 points. Hinahayaan din nga nila mga team na tumira ng madaming 3-pointers, isang kakaibang taktika sa NBA ngayon na panay 3 points nga ang ginagawa. Mas gusto nga nilang tumira na lamang ito ng 3 points kaysa umatake ito sa pinta, considering na kulang nga sila sa malalaking center. Kaya naman kapag may pumuposting ay automatic silang nagpapadala ng double team. Kaya ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo sa performance sa pinapakita ni JJ Redick ngayon bilang coach ng Lakers?